Ang tagal na pala ng main church na to dito sa Japan. Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne, full housewife, may part-time job dito lang sa bahay. Ngayong araw nga pala ay 21 first anniversary ng main church namin dito sa Japan. Tara, samahan nyo kami mag-celebrate. Ito nga pala yung nirent ng church kung saan ginanap yung sport day namin dati. Kung saan tinamaan ako ng bola kung napanood nyo yun. Ay grabe, itong room na to napakalaki pala neto at meron palang stage to. Kung maalala ko pagkatapos ng service sa taas, dumiretso kami dito para kumain. Ang liit lang neto pero pwede pala siyang i-divide sa tatlo. Ang galing talaga ng mga Hapon at ang galing din ni Bunso. Tingnan nyo, inuungot-ungot na nga itong dala naming cupcake. Gusto na daw niyang kainin. Kahit si ate, kakulit. Sabi ko nga sa kanila, mamaya na pagkatapos ng service. Dahil anniversary nga ngayon, eto nga may mga kanya-kanyang bitbit ang bawat isa. Talaga namang pinaghandaan. Konti pa yan pero mamaya dadami rin yan. At eto nga ang mga kapatira natin. Kaway-kaway muna dyan. High vlog daw. At eto nga si ate, nagpapayakap at inuungot-ungot sa akin yung cupcake. As usual, eto nga pala yung mga music team. Maaga pa lang at sila ang nangunguna para mag-ayos dito. At eto nga si daddy, natatawa ko sa kanya. Gusto daw niya magpalit dahil naiinitan daw siya. Paano ba naman ay naka-turtleneck? Sabi ko nga sa kanya magandang suotin yan kapag gagala sa labas lalo na ngayong malamig. At eto nga yung mga kapatira natin, galing pa silang Shizuoka. At eto nga si Ate Chris kumakain ng breakfast, galing pa kasi silang Miyeken. At eto pa yung ibang kapatira natin nag-aayos, hindi pa kasi nag-uumpisa, kaway-kaway muna. At eto nga yung inaanak ko, sabi ko sa kanya mag-hi siya. Abay, tiningnan lang ako at inilingan lang ako. At eto nga, bigla ang na-assign ako dito sa welcome booth kung saan mag-a-assist tayo sa mga papasok. Sa pagkakaalam ko, hindi talaga ako dito naka-assign pero paminsan-minsan, kailangan din natin maging flexible. Kapag kaya naman, bakit hindi? At eto nga si Ate Alma na nakasama ko dito. Natawa nga siya kasi kumukuha ko ng video. Sabi ko sa kanya, isasama ko siya sa vlog ko. Eto nga palang ginagawa namin ay pinapasulat namin ng mga pangalan ang lahat ng pumapasok dito. Dahil mamaya pagkatapos ng Sunday service ay merong parapol. At eto nga, bago mag-umpisa ay nagdasal muna ang music team. At eto nga, meron ding isang nangungunang-una dito. Nagugutom na daw siya. Talaga namang hindi talaga makapaghintay. Alam niyo naman, laging gutom to. At kahit busog, basta may pagkain sa lamesa, talaga namang hindi niya titigilang tingnan, hawakan at hanggang makuha na niya. O siya, kung sino man ang nag-prepare nito at nagluto nito, masarap daw po, sabi ni Bunso. At eto nga, nag-uumpisa na ang praise and worship. O siya, magfo-focus muna ako dito at magpapasalamat sa Diyos sa isang linggong kasama namin siya. At hindi lang yon, pagpapasalamat din dahil naka 21st anniversary na ang church namin. Sa daming pinagdaanan natin, kailangan naman natin ipasalamat yan sa Diyos. Alam kong narinig nyo na ito at ilang beses ko na rin na-share to sa inyo. Uulitin ko lang uli. Alam nyo, hindi nagkamali ang Diyos na talagang nilagay ka dyan sa sitwasyon na iyan. Dahil meron siyang nais na mabago sa'yo at meron din siyang nais na makita sa'yo. Minsan, ang proseso ay masakit at taliwas sa ating mga plano. At minsan, ang transform ay sasadyain kang mawasak o para masira ka pero hindi lang masira ka lang. Kailangan mo rin mabasag para mabuo ka uli kasi kailangan mong tumiwala sa dating ikaw at kailangan mong kumawala sa kadenang mabigat na pinulupot mo sa iyong sarili. Ika nga, He has to break you in order to make us. Minsan kasi ang kulang sa atin ay ang positibong pananaw na nangyayari sa atin. Ang iba sa atin kapag nasaktan ang initial, ang reaction, magalit ka agad o di kaya magdamdam agad. Pero dapat isipin natin kung bakit nangyayari ito sa atin. At ano ang tinuturo sa atin ng pangyayari. Minsan, imbes sa halip sabihin sa Panginoon ang resulta ng ninanais mo, huwag mong kakalimutan na sabihin samahan ka niya sa proseso na ito at itawid ka niya sa pagsubok ng buhay mo. Huwag resulta lang. Dapat pati journey. Trust me, dyan mo mararanasan na hindi ka nag-iisa sa laban mo. Yun lang po. Salamat!